ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Mahirap mamaalam sa isang tao na akala mo ay makakasama mo na sa dulo ng hangganan. Masakit sabihin ang salitang paalam, Papa Dudut, lalo na kung alam mong hindi mo ito kailanman napaghandaan. Ikaw, kabarangay, sinabi mo na ba ang salitang paalam? Dear Papa Dudut, nahanap mo na ba ang the one para sa'yo? Yung tutupad ng salitang forever at makakasama mong magkauban. Ako ay nahanap ko na siya. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ako nga pala si Isay, nasa mid-30s na. Nakilala ko ang the one para sa akin after kong graduate ng kolehiyo. Siya si Roy, kaidaran ko lamang din. Naging malapit siya na kaibigan ng nakakatanda kong kapatid na si Leia. 1 taon lang ang tanda ni Leia sa akin kaya parang magkaibigan na kaming dalawa. Si Leia, Papa Dudut, ang best friend kong may tuturing. Kaya nga sa kanya ko unang binalita ang tungkol sa amin ni Roy noong sinagot ko na siya. Naging masaya si Leia para sa akin. Alam niyang sa aming dalawa, ako tong mapagpaniwala sa happily ever after na drama. Kaya nga noong nakilala at pinahal ko na si Roy, hindi na ako nagsayang pa ng panahon, Papa Dudut. Ginawa ko ang lahat mapatunayan lamang sa kanya na ako ang babaeng deserve niya. Mahigit 1 dekada na ang relasyon namin pero parang kahapon lang nagsimula ang lahat. Palaging may pagmamahalan sa bawat tinginan naming dalawa. Palaging may paru-paro sa aming mga sikmura na hindi nauubos at napapagod lumipad-lipad. Ang cording nga na masasabi para sa iba na hindi naniniwala sa ganitong kagaling na love story. Pero oras na masubukan mo na. Ang mahika ng pagmamahal, kahit gaano ka pa katigas at katatag ay mabilis ka lamang manghihina. Pero mabilis ka ring sasaya. Ganon si Roy sa buhay ko. Kaya nga pinangako ko sa sarili ko, Papa Dudut, kahit na anong mangyari, wala akong ibang lalaking mamahalin, kundi siya lamang. At hindi naman ako lugi dahil ganon din siya sa akin. Sabi nga niya, ako na ang dulo niya. Salamat, nakauwi na rin. Ang hirap magpanggap na masaya kapag suot tong high heels ko. Parang ako pa nga ang nahihirapan sa'yo kanina habang palakad-lakad ka ron sa reception eh. Hindi ko nga ramdam yung sakit kanina. Kasi naman, ang sweet ni na Ange at Peter, nakaka-happy lang yung kasal nila. First time ko nga nakita si Peter na umiyak eh. Pag-ibig lang pala ang magpapaiyak sa kaibigan kong yun. At si Ange, ay nako, alam ko maganda na siya noon pa. Pero iba yung glow niya kanina ha. Totoo talaga ang kasabihan na nag-glow ang mga bride. Tara, upo tayo sa sofa. Yes, please. Ay, pakihilot mo na nga rin tong paa ko. Okay lang ba? Oo naman, ikaw pa ba? Pasensya ka na sa ka-live-in mo ha. Trentahin na kasi. Mabilis nang sumakit ang tuhod, likod at paa. Ay, tara na. Upo ka dito sa tabi ko. Pa-foods pa tayo bukas. Gusto mo? Ay, grabe ka. Nahawakan mo lang yung kalyo ko sa paa, yan agad ang in-offer mo. Makapal na ba masyado? Oo eh. Pwede nang ilaban sa taba ng baboy. Visit ka? Ay,
Pasalamat ka, good mood ako ngayon ah. Lagi ka namang good mood basta may kasal eh. Alam mo namang mas paborito ko pang mga kasal kaysa sa Pasko. Marami ang nakakapag-celebrate ng Pasko, pero hindi lahat pinapalad mag-celebrate ng kasal o ikasal mismo. Di mo pa nakukwento sa akin. Ano bang pangarap mong kasal? Pangarap ko? Gusto ko talagang ikasal doon sa simbahan kung saan kinasal ang mga magulang ko. Doon din kasi kami bininyagan ng kapatid kong si Leia eh. Ayaw mo ng beach o garden wedding tulad ng iba? Dati, oo. Nung nakikisali pa ako sa trend. Pero para akong hinihila ng simbahan eh. Ang daming milestones kasing naganap sa buhay namin at saksi ang simbahan na yun. Kaya isasali ko na rin ang kasal ko at binyag ng mga magiging anak ko. Gusto mo ba maraming bisita? Ayoko, no. Gusto ko intimate wedding lang. Imbitado lang yung mga nakasaksi sa buhay ko at buhay na mapapangasawa ko. Siyempre, ikaw yun ah. Pero huwag ka ma-pressure. Hindi naman ako nagmamadaling ikasal eh. Hindi ako nape-pressure. Tignan mo nga, chill lang ako magtanong. Anong gusto mong team? Ay, gusto ko talaga naka-white lahat, kahit bridesmaids. Alam ko, nakasanayan sa kultura natin na dapat bride lang yung naka-white. Pero gustong gusto kong makita yung mga abay ko na nakaputi tapos kasama ko silang nag-glow. Ang bait mo rin eh, no? Kahit sariling araw mo, willing kang i-share sa ibang tao. Eh kasi naman, saksi ang best friends ko sa mga pinagdaanan ko. Gusto ko lang i-share sa kanila yung araw kong yun. Kasi part na sila kung ano mang meron ako. Kaya kita mahal kasi ganyan ka eh. Di ka madamot sa moment. Ay, alam mo ba nung bata ako, Mm. lagi ako naglalaro ng kasal-kasalan. Ang groom ko, yung pinakamalaking teddy bear na regalo sa akin ni Papa nung birthday ko. Tapos yung maliliit na stuffed toys ko, sila yung mga bisita at abay. Wala ka bang kalaro na sinali sa kasal-kasalan na yun? Wala naman kasing gusto makipaglaro sa akin eh. Lahat sila gusto ng bahay-bahayan. Ako lang yung may gusto ng kasal-kasalan. Kumusta naman yung mga kalaro mong nagbabahay-bahayan noon? O edi ayun, sila yung kinasal. Habang ako naman yung nagbabahay-bahayan kasama ka. Nagkabaliktad no? Paano kung totohanin na natin yung pangarap na kasal ng batang Isay? Anong ibig mong sabihin? Pag inaya ba kitang magpakasal, papayag ka? Ha? Papadudot, ganon pala ang feeling na inaya kang magpakasal ng taong gusto mong makasama sa panghabang buhay. Walang kasing saya na may halong kaba para sa future ninyong dalawa. Pero mabilis kang sasagot ng oo at bahala na bukas kung anuman ang mangyari. Nag-iyakan kaming dalawa sa proposal na yon, Papa Dudut. Tulad ng pangarap ko, simple lang. Wala kaming kamerang nakatago para makapture ang moment na yon at mapost sa social media. Kaming dalawa lang ang nakakaalam sa nangyari sa araw na yon. Plinano naming huwag munang ipaalam sa mga tao. Uso pa naman ang evil eye. Mahirap nang ma-jinx ang araw na pinakahihintay naming dalawa. Tahimik naming inasikaso ang magiging kasal naming dalawa. Lahat ng gusto at pinangarap ko noong bata ako, lahat yon ay handang tuparin ni Roy para sa akin. Napakaswerte kong masasabi. Tanging ang coordinator lang ang nakakaalam sa magaganap na kasal. Saka na namin ipapaalam kapag malapit na ang petsa ng kasal. Iwas sa mga taong inggit at tahimik na gusto kaming pabagsakin. Iwas jinx. Pero parang hindi yon uubra lalo na kapag tadhana na ang nagpasyang wag ituloy ang naplano. Isang araw, Papa Dudut, natagpuan ko na lamang ang sarili kong tumatakbo papasok ng ospital. Pumasok sa isang kwarto at mahanap doon ang isang pamilyar na mukha na nangako sa akin na habang buhay siya ang aking makakasama.
Roy! Roy! Diyos ko, Roy! Umupo ka muna. Subukan mong kumalma. Leia, paano ako kakalma? Nakita mo bang itsura ni Roy? Nakikita ko at alam kong mahirap to para sa'yo. Roy! Pero Gumising ka! Hindi ka mawawala, di ba? Please! Please, huwag ka mawala! sabi ng doktor, medyo stable naman ang kondisyon niya kahit papano. Kumpara naman kanina. Samahan mo akong magdasal mamaya, ha? Magnovena tayo, Leia. Didinggin tayo ng Diyos pag ginawa natin yun, di ba? Oo nga, naririnig tayo ng Diyos, Isay. Pero Isay, minsan kailangan din natin siyang pakinggan. Anong ibig mong sabihin? Nakausap ko ang doktor kanina at... Teka, kakayanin mo bang marinig kung anong sinabi niya? Kung masama lang ang sinabi niya, huwag mo na lang sabihin. Ano bang alam nila sa buhay ng tao? Diyos lang ang pwede mag-decide kung anong mangyayari kay Roy. Hey, okay. Kumalma ka na. May awa ang Diyos. Dapat lang siyang maawa. Wala namang ginawang masama si Roy eh. Bakit kailangan mangyari sa kanya to? Aksidente yung nangyari. Kasalanan ng truck driver na nakaidlip. Wala namang may gusto nito, pero wala eh. Andito na tayo eh. Roy! Roy, mahal ko. Lumaban ka. Alam ko na bang lalabanan mo to eh. Ikaw pa ba? Ang tapang mo kaya. Hindi mo ako susukuan, di ba? Kasi marami pa tayong plano. Huwag mo akong iiwan, parang awa mo na. Hindi ko makakayanan. Kaya please, Roy, para sa atin, kailangan kita, Roy. Roy, huwag mo akong iwan. Isay, magpakatatag ka. Roy! Roy! Leia! Tumawag ka ng doktor! Teka na! Teka! Roy! Roy! Please! Please, wag ka dito! Please! Roy! Roy, lumaban ka! Roy! Parang huminto ang oras at mundo nang makita kong nag-flatline si Roy Papadudut. Umatras ako kasi parang hindi ako makahinga ng malapit sa ECG monitor. Parang ako yung nawawala ng buhay. Para akong nabingi ng mga oras na yon at bumagal, bumagal ang pintig ng puso ko. Hindi ko alam ang mararamdaman ko, Papadudut. Hanggang sa pumasok na ang mga nurse at doktor kasama si Leia. Nilapitan nila si Roy at sinubukang i-revive habang chinecheck ang kanyang vital signs. Umatras ako ng umatras hanggang sa mabangga ko ang pader ng kwarto. Napasandal ako doon. Nangihina na ang tuhod ko, si Leia ay hindi alam ang unahing puntahan. Para pakalmahin ba ako o kausapin ang doktor at nurse? Mabuti na lamang at andon ang kapatid ko para umalalay sa lahat. Maya-maya pa ay huminto na ang mga nurse at doktor at natulala na lamang si Leia pero kita ko sa mga mata niya ang lungkot. Tumingin siya sa akin, Papadudut. Parang alam ko na ang gusto niyang iparating. Alanganin siyang lumapit sa akin para ibalita ang nangyari. Mabuti na lamang dahil kahit alam ko na noon ang mga nangyayari, parang hirap pa rin akong tanggapin. Umaasa pa rin akong panaginip lamang ang lahat, Papadudut, at umaasa pa rin akong hindi totoo ang mga kaganapan. Sana'y magising na ako. Sinubukan kong kurutin ang sarili ko para magising. Pero nasasaktan ako. Nasaktan ako lalo dahil alam kong totoo ang lahat. Wala na si Roy. Wala na ang mga plano. Wala na ang lalaking makakasama ko.
hanggang sa pagtanda ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi ako sumipot sa burol ni Roy, Papa Dudut. Ayoko makita ang bangkay niya. Ayokong makaamoy ng mga bulaklak ng patay na magpapaalala sa akin sa mga susunod na taon na nawalan ako ng mahal sa buhay. Ayokong makiharap sa mga bisita na nakikiluksa sa pagkawala niya. Ayokong salubungin ang mga mata nila na punong-puno ng awa. Hindi ko kayang makarinig ng mga kantang may tema tungkol sa pagluluksa sa isang taong nawala. Ayokong makakita ng mga nag-aabuloy. Ayoko. Lahat yon ay parang sampal sa akin ang katotohanan. Wala na si Roy, tapos na ang happily ever after ko. Naintindihan naman ng pamilya ko at pamilya ni Roy kung pinili kong wag pumunta. Maski sa libing ay hindi ako dumalo. Ilang beses akong pinilit ni Leia para makapagpaalam ako sa huling beses kay Roy pero hindi ko kaya. Lagi lamang akong nakakulong noon sa bahay namin ni Roy. Nakahiga lang sa kama namin at hindi ko na pinalitan ng bedsheet at kumot. Kung ano ang huling nahigaan ni Roy sa kama na yon, noong nabubuhay pa lamang siya, ay hinayaan kong andon lamang yon. Sinamyo ko ang amoy niya noong nabubuhay pa siya. Yakap ko ang unan niya. Inaamoy-amoy yon habang iniiyakan. Kung nakikita man ako ni Roy ng mga oras na yon, alam kong malulungkot siya. Pero sana'y maintindihan niya, nasaktan ako sa paglisan niya. Leia, anong ginagawa mo rito sa bahay? Ay, ano pa ba? Naglilinis. Hayaan mo na yan dyan. Ako nang bahalang mag-ayos niyan. Kailan mo palilinisin? Mag-iisang buwan na mula nung namatay si Roy pero kahit yung mga damit niya nakapatong pa rin dyan sa mesa. Hayaan mo lang mga damit niya! Huwag mong gagalawin! Yan na nga lang yung alaala niya nung buhay pa siya eh. Alam mo, kaya hindi ka makamove on kasi ayaw mo pa rin tanggapin yung nangyari. Madali lang para sa'yo na sabihin yan. Kasi hindi mo alam ang pakiramdam ng namatayan. Alam kong nasasaktan ka, Isay. Naiintindihan kita. Pero kailangan mo ring tulungan ang sarili mo. Oo, masakit tong nangyari talaga sa'yo pero utang na loob naman. Tulungan mo naman yung sarili mong makabangon kahit paunti-unti. Hayaan mo nga ako sa ginagawa ko. Sa itong nararamdaman ko. Kung ayaw kong iligpit ang mga gamit ni Roy o labhan yung mga punda ng unan niya, wala ka na ron. Gusto ko lang maging mabait sa sarili ko. Hinahayaan ko lang yung sarili kong magluksa. Kung gusto mo talagang maging mabait sa sarili mo, tulungan mo yung sarili mo. Hindi yung sabay kayong babagsak na lang dahil dyan sa pagluluksa mo. Sorry kung tunog insensitive, pero mas lalo ka lang mahihirapan kung hindi ka magle-let go. Oh, eto. Tinan mo tong bahay niyo ni Roy. Kahit kaluluwa niya, hindi gugustuhin magstay dito. Ang pakarumi. May damit ka pa bang nagagamit? Labahan mo, punong-puno na. Nakakaligo ka pa ba? Sama-sama ng amoy mo. Maswerte ka, Leia. Hindi mo nararanasan tong kalagayan ko. Palibhasa, pusong bato ka, kaya wala sa bokabularyo mo yung salitang luksa. Ganyan na ba talaga katigas ang tingin mo sa akin? Alam mo bang nasasaktan ako ngayon na tinitingnan ng nag-iisa kong kapatid na bagsak na? Sa tingin mo madali sa akin na harapin ka sa ganyang kalagayan? O, pasensya na ah. Kasama ko si Roy sa bahay eh. Araw-araw. Tapos, bigla na lang siyang nawala. Ang hirap matulog sa gabi kasi hindi ko na siya mayayakap. Ang hirap na gigising ako na lang pala mag-isa. Naiintindihan mo ba yun? Siguro hindi ko talaga alam kung gaano kasakit yung nararamdaman mo ngayon. Pero ayaw naman kitang makitang ganyan. Kaya ako nandito. Sasamahan kita. Kung kailangan mo ng katabi sa gabi para may mayakap, ako na lang.
Huwag kang mag-alala. Pagising mo sa umaga, hindi ako babangon agad para may madatnan ka pang katabi. Ayos lang ba yun sa'yo? Leia! Miss na miss ko na si Roy! Bakit niya ba ako iniwan agad? Tahan na. Hindi ko rin alam ang sagot dyan eh. Pero sa mga susunod, kahit papano, masasanay ka rin na wala siya, ha? Konting pasensya lang. Matatapos din ang pagluluksa mo. Naalala ko pa noong bata pa lamang kami ni Leia, kami lagi ang magkakampi. Hindi kami pumapayag na iwan sa area ang bawat isa kapag pinapagalitan kami nila mama at papa. Best friends ang turingan namin. Noong namatay ang pusa kong si Mikmik ay si Leia ang umalalay sa akin. Noong sinabi ng mga magulang ko na pusa lang naman daw si Mikmik, inaway sila ni Leia. Pinagtanggol ako at sinabing importante ang feelings ko. Siya ang naghanap ng lupang mapaglilibingan kay Mikmik. Tuwing Biyernes ng hapon pagkatapos ng klase kasama ko siya na dumadalaw sa libingan ni Mikmik. Hinayaan niya akong magluksa. Iyak ako ng iyak. Mababaw lang talaga kasi ang luha ko at mabilis akong ma-attach sa mga mahal ko sa buhay. Habang tumatagal ay nakamove on ako sa pagkamatay ng pusa kong si Mikmik. At sa kaarawan ko, niregaluhan ako ng isang kuting ni Leia. Kamukhang kamukha ni Mikmik ang tagal niyang hinanap sa mga kalye kung saan siya makakakuha ng puspin na kamukha ng namatay kong pusa. Doon ko napatunayan kung gaano ako kamahal ni Leia. Kaya isa rin sa mga pinangako ko kahit na anong mangyari, iaalay ko lahat ng meron ako sa kapatid ko. At sa pagkamatay nga ni Roy ay muli na namang pinatunayan ni Leia na andyan siyang muli para sa panibagong pagluluksa ko. Alam kong hindi siya makakahanap ulit ng kuting para ipalit kay Roy. Pero alam kong gagawa pa rin siya ng paraan para mapalitan ang lungkot sa puso ko ng saya at tiwala sa pagdating ng panibagong bukas. Leia? Oh, gising ka na pala. May niluto akong longganisa at ham. Nandyan sa mesa. Microwave mo na lang para uminit ng konti. Kanina ko pa kasi niluto yun eh. Anong ginagawa mo? Naglalaba. Alam nga naman maglaga ako ng itlog dito sa washing machine. Teka, bakit mo naman pinapakialaman ang labahan ko? Hindi ko na matiis yung amoy eh. Kumakalat na rito sa loob ng bahay mo. Nilaban mo pati damit ni Roy? Nakababad na dun sa batya. Ano pang gagawin ko? Susunod ko ng lalaban pagkatapos nitong mga pantalon mo. Uy, Isay! Ano pang ginagawa mo? Bakit mo pinagkukuha yung mga nakababad na damit ni Roy? Hindi mo ito dapat nilaban! Dapat nasa basket lang to eh! Hayaan mo to! Hindi na pwedeng ibalik yan sa basket. Basa na! Hindi, papatuyuin ko. Tulungan mo ako isabit lahat. Dali na! Para hindi mawala yung amoy ni Roy sa mga damit niya. Isay naman. Leia! Sige na naman oh! Parang awa mo na! Intindihin mo naman ako kahit ngayon lang! Gusto ko nandito pa yung amoy ni Roy eh! Halika na! Isabit na natin! Please! Di ko na alam gagawin sa'yo eh. Hayaan mo na lang ako! Ayos lang naman ako eh! Komportable naman ako nagluluksa. Ayos lang ako na maging malungkot. Tama, ito ang kailangan ng katawan ko. Kaya, pagbigyan mo na ako. Kahit ito lang, please. Mas lalo mong pinapahirapan ang katawan mo eh. Tingnan mo nga, sobrang payat mo na. Kahit sa malayo kitang butot balat ka na.
Alam mo, hindi nakakatulong to ginagawa mo eh. Alam mo ba, kung nakikita ka ni Roy ngayon, malulungkot yun lalo. Baka dahil dyan sa ginagawa mo, lalo niyang hindi matanggap na patay na siya. Baka hindi siya makatawid dahil patuloy mo siyang hinihila sa mundo natin. Eh di maganda nga yun! Huwag siyang tumawid! Wala akong pakialam kung kaluluwa na lang siya na umiikot-ikot dito sa bahay. Basta dito lang siya! Huwag siya sasama sa mga patay na! Patay na siya, Isay! Patahimikin na natin siya, ayos lang ba? Yun ang kailangan niya ngayon. Hindi! Alam mo ba, pwede ko pa siyang makausap? May nakausap akong psychic. Pwede niya raw tawagin ang kaluluwa ni Roy para makapag-usap kami. Isay? Magpapaschedule na ako sa Sabado. Makakausap ko na ulit si Roy. Leia, makukumusta ko na siya. Oh my God, Isay! Ano bang nangyayari dyan sa utak mo, ha? Papalusin mo yung mga ganyan? Para saan? Para ituloy ang pagiging baliw mo? Oh, eh bakit kaya hindi mo na rin kausapin yung psychic na yan kung pwede niyang ibalik yung kaluluwa ng mga ninuno natin para mas masaya? Sobra ka na! Ikaw ang sobra na. Nakakapagod kang tulungan. Sino ba nagsabi sa'yo na tulungan ako? Ikaw naman to nagpumilit na pupunta dito, ha? Ikaw to nakialam sa buhay ko! Aba, tinutulungan ka na nga lang. Ganyan pa rin sasabihin mo sa akin? Sana pala, hinayaan na lang kitang mabulok sa kwarto niyo ni Roy. Alam mo, kapag nagkausap kayo ni Roy ngayon, sumama ka na lang sa kanya ha, para tapos na yung problema ko. Oo talaga! Sasama ako sa kanya! Humanda ka lang! Sasama ako sa kanya para maintindihan mo kung gaano kasakit mawala ng mahal sa buhay! Sa huling sinabi ko ay nakita ko kung paanong natakot si Leia Papadudot. Nakonsensya ko bigla. Alam kong ako ang kahinaan ni Leia. Mahal na mahal ako ng kapatid ko at ramdam ko yon palagi. Mali ang sinabi ko. Kaya naman, nagpakalma muna ako. Hinayaan ko na siyang labhan ang mga damit ni Roy at pumasok ulit ako ng kwarto at doon umiyak. Umiyak dahil sa hiya na nararamdaman ko sa isang taong walang ibang ginawa kundi ang magmalasakit sa akin at mahalin ako ng walang kapalit. Hinayaan naman ako ni Leia at pagkatapos gumaan ang pakiramdam ko ay lumabas ako ng kwarto. Dumiretso ako sa kusina, naglabas ako ng 2 tasa para magtimpla ng kape. Pagkatimpla ko ay agad akong lumapit kay Leia habang hawak ang 2 tasa. Ngumiti ako sa kanya, ngumiti naman siya pabalik. Hindi na kailangan ng kahit na anong salita na patawad na niya ako sa aking mga sinabi sa kanya. Nagkape kaming 2 ni Leia. Hindi kami nag-iimikan pero komportable kami sa katahimikan. Pinagmamasdan ko ang tasa ko. Paboritong tasa yon ni Roy. Malaki kasi yon at kulay pula ang paborito niyang kulay. Napanalunan namin yon sa isang peryahan sa isang probinsya na dinaanan namin noong nag-out of town kami para sa unang anibersaryo namin. Sobrang proud niya sa tasa na yon. Mula noon ay inalagaan na niya ang paghuhugas sa tasang yon. Inaalagaan niya, hindi lang dahil napanalunan niya sa perya, kundi dahil nababalot yon ng masayang alaalang kaming 2 ang magkasama at walang ibang inaalala. Naiyak na naman ako nang balikan ko ang alaalang yon. Nakita ko kaagad si Leia at agad na ibinaba ang kanyang tasa at nilapitan ako. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Unti-unti ay sinusubukan kong sundin ang mga payo ni Leia sa akin para maka-let go na kay Roy Papadudot. Pina-realize niya sa akin na pwedeng mahalin pa rin ang isang taong yumao na kahit ni-let go na natin siya, Papadudot. Which is tama naman siya. Ako lang tong matigas ang ulo at umaasang babalik si Roy sa kahit na anong paraan. Naalala ko nga nung nakaburol pa si Roy ay panayang dasal ko noon sa simbahan na sana ay magkaroon ng milagro. Magmilagrong mabuhay si Roy at bumangon sa kanyang kabaong.
Ganon ako noon, kadesperadang bumalik siya. Hindi talaga ako maka-let go sa kanya. Pero naisip ko na bukod sa akin, napapahirapan ko rin si Roy kung nasaan man siya. Kaya para gumaan na rin ang loob ni Roy na lisanin ang mundong ito ay sinubukan kong makinig kay Leia. Very supportive naman ang kapatid ko. Wala naman daw masamang magluksa pero alam ko raw sana ang limitasyon sa mga gagawin para hindi mahirapan ang sistema ko na makabitaw. Isang beses ay sinubukan naming mag-inumang dalawa. Pangtanggal lungkot lang. Gawain na namin yon noong college pa lamang kami sa tuwing may bumabagsak kaming subjects at hindi namin magawang ipaliwanag sa mga magulang namin. Hindi kami umiinom talaga pero may mga okasyon na nagpapakalasing kami para lunurin ang nararamdaman namin. Parang ayoko na, Isay. Ang ganyan. Kaya mo pa yan. Oh. Tumigil ka na Cheers. kaya. Uy, tinan mo, nananaba na yung pisngi mo. Ganyan nga ba kapag sobra na sa alcohol? Nasobrahan lang ako sa paksiw. Tsaka sa sisig na pulutan natin. Tapos, kumurot pa ako sa kanin kanina. Shot pa tayo, Lea! Woo! Sarap sa feeling eh! Masarap sa feeling ngayon pero bukas tinan mo sakit na ulo natin eh. Eh di, inuman ulit natin ang paracetamol para mawala yung sakit. Loka ka talaga. Totoo pala na nakakawala ng sakit ang alak, no? Kahit papano, gumanang pakiramdam ko. Uy, pero wag mong ugaling tumakas gamit yung alak ha. Pinagbigyan lang kita ngayon para makapag-bondin tayong dalawa. Banding? Sige! Gusto ko niyan! Ano bang pwede nating pag-usapan para maging masaya tong banding natin? Mag-amin na ng mga secret. Ano, Jika? Oo, sige! Sige. Sige, ako muna. Sige. Gina ako ngayon. Alam mo ba, nung mga bata pa lang tayo, bakasyon nun sa probinsya natin. Tapos, di ba, inaya kang tumakas nung crush mong si Greg papunta dun sa peryahan nung gabi? Oh. Alam mo ba kung bakit ka nahuli ni Lola? Ay, sinumbong mo ko, Lolo. Kaluma ka talagang babae ka. Kasi naman, Lea. Nagsiselos ako nun eh. Crush ko rin kaya si Greg. Tapos, biglang malalaman ko na ikaw pala yung gusto niya. Di nung nalaman kong tumakas kayo nung gabi papuntang peryahan, aba, sinumbong agad kita kay Lola. Baliw ka, napahiya ako nun ha. Sinundo ako ni Lola sa peryahan tapos may hawak na stick na pamalo. Inampas kaya nun yung puwet ko. Katabi ko pa nun si Greg, grabe nakakahiya. Sorry na, Lea. Bata pa naman ako nun eh. Alam mo naman ako, sobrang selosa. Pag may gusto akong lalaki, gusto ko akin lang siya. Kaya nga pinaubaya ko na sa'yo si Roy nun eh. Anong pinaubaya si Roy? Hindi, wala yun. Mali lang yung nabanggit kong pangalan. Yung yun, ibang manliligaw mo yun. Teka, wala namang ibang nanligaw sa akin kundi si Roy lang ah. Lea, may kailangan ba akong malaman? Ay, magligpit na tayo ng mga... Babasagin ko lahat yan kung hindi mo sa akin sasabihin kung ano meron sa inyo ni Roy. Matagal na yun. Matagal na nga! Pero karapat ako pa rin malaman. Naging kami ni Roy. Pero bago ka pa dumating nun sa buhay niya. Anong ibig sabihin nun? Klaruhin mo. Naalala mo nung may nagpapadala ng sunflower sa akin sa bahay. Tinutokso mo pa ako nun at pilit mong inaalam kung sino yung nagpadala nun. Si Roy. Ano? Si Roy ang nagpadala ng mga bulaklak sa akin.
Hindi ko lang masabi sa'yo nun kasi hindi pa naman ako sigurado kay Roy eh. Alanganin ako sa kanya kasi gusto ko matupad muna yung pangarap ko. Tapos feeling ko makakasira lang siya sa pag-abot ko noon. Pero mabilis akong nahulog sa kanya. Nilihim muna namin yung relasyon namin hanggat hindi pa ako sigurado kung siya na ba talaga. Kasi alam mo yun, ini-enjoy ko namang kasama siya pero lagi akong ginugulo ng mga plano ko sa buhay. Kaya wala kang nalaman nun kasi kami lang talagang dalawa yung may alam sa relasyon namin. Pero wag kang mag-alala, magulo ang naging relasyon namin. Away bati kami. Yung maghihiwalay tapos magkakabalikan tapos walay na ulit. Tapos naisip niya, ligawan ka nung natapos na yung relasyon namin. Ikaw pala yung kinukwento niyang one great love niya. Huh? Yung babaeng minahal niya bago ako dumating sa buhay niya. Hindi ako yun. Ikaw yun, Isay. Ikaw yung one great love na Ikaw sinasabi yung- niya. Ikaw yung naging kahati ko sa kanya nun. Kahit kami yung magkasama, ikaw pa rin yung bukang bibig niya. Kahit sinasabihan niya ako ng I love you, iba pa rin yung nakikita ko sa mga mata niya. Alam mo ba kung paano ko tiniis yun? Alam mo ba kung anong mga sakripisyo ang ginawa ko para lang mabura ka sa buhay niya? Ni hindi ko man lang nalaman na ikaw pala yung babaeng dahilan kung bakit niya ako ginawang panakip-butas! Hindi ko nagawang ikwento sa inyo nung una pero naging rebound ako ni Roy sa simula, Papa Dudut. Hindi niya yon inamin sa akin pero naramdaman ko yon sa mga unang buwan na magkarelasyon kami. Panay ang kwento niya na sinasabi niyang one great love niya ang dumaan sa buhay niya. Kung paano niyang ibinuhos ang lahat ng meron sa kanya pero sa huli itataboy lamang siya nito at babaliwalain dahil mas importante ang pangarap para sa kanya. Galit na galit ako noon sa babaeng iyon. Sinumpa ko pa siya kung sino man siya. Nakakabigla na malaman sa dulo na ang kapatid kong si Leia pala yun. Walang kasing sakit na mapagselosa ng sarili mong kapatid sa bandang huli. Iisang lalaki ang minahal namin at napakasakit na siya ang nauna. At siya ang totoong nakakuha ng best version ni Roy. Parang tira na lamang ang naibigay sa akin. Pinilit kong pagtrabahuhan ang pagmamahal ni Roy para lahat ng pag-ibig na natitira niya para roon sa babaeng nanakit sa kanya ay mailibing na sa akin. Sobrang hirap pero nagawa ko naman. Ayos na sana ako sa past na yon kung hindi lang ni-reveal sa akin nang hindi sinasadya ni Leia ang katotohanan. Ang tagal nilang tinago sa akin yon para kung niloko sa lagay ko. Sa tuwing magkakasama kami noong nabubuhay pa si Roy, ano na lamang ang nararamdaman nilang pareho. Sa bawat okasyon na magkasama kaming tatlo ay meron ba silang naaalala sa naging relasyon nila? Paminsan-minsan ba ay naaalala nila ang past nila? Ang masasayang mga araw na magkasama sila. Naalala pa ba nila kung paano nilang minahal ang isa't isa? Ang sakit lang i-overthink. Oo, nasa past na yon pero napakasakit na pagtaguan ng ganong sikreto mula sa dalawang taong minahal ko ng totoo, Papa Dudut. Isay, pwede ka bang makausap? Nag-aayos ako ng gamit. Ano to? Nilalagay mo na sa box yung mga gamit ni Roy? Yun naman ang utos mo sa akin noon pa man, di ba? Dahil ba to dun sa naging usapan natin kagabi? Ayoko nang pag-usapan yun. Huwag mo naman akong pahirapan ng ganito, Isay. Kausapin mo ko. Sabihin mo sa akin yung nararamdaman mo para alam ko kung anong gagawin ko para mapagaan natin yung sitwasyon.
Dagdagan mong kwento tungkol sa inyo ni Roy. Kailangan kong malaman ang lahat. Ka naman ganyan, Isay. Hayaan na lang natin sa nakaraan yun. Akala ko ba gusto mong pagaanin ang sitwasyon? Bakit umaatras ka sa gusto ko? Mas lalo lang kasing bibigat yung sitwasyon kapag hinalungkat mo pa yung nakaraan. Eh, ito ang gusto ko. Gusto kong malaman yung totoo tungkol sa inyo. Oh, sige. Pwedeng minahal ako ng sobra ni Roy. Pwedeng ako nga yung naging one great love niya. Pero ikaw pa rin naman ang dulo niya. Hindi yan ang gusto kong malaman. Noong time na niyaya niya akong magpakasal. Inaya ka rin niya magpakasal? Tumanggi ako kasi hindi naman ako ganun kasigurado sa kanya. Oo, at mahal ko siya nung time na yun, pero mababaw lang yun kumpara sa pagmamahal ko para sa pangarap ko. Nagalit siya sa akin, sabi niya, gaganti raw siya. Akala ko naman wala lang yun. Pero nung nakita ko na lumalapit-lapit na siya sa'yo at nalaman kong nililigawan ka pa niya, hinarang ko siya. Tama ang hinala ko na gusto kanyang paasahin at lokohin para masaktan ako. Alam niya kung gaano kita kamahal. At alam niyang ikaw ang kahinaan ko. Kasi oras na masaktan ka, masasaktan din ako ng sobra. Nakakatawa naman pala! Nagalit ako sa kanya. Sinubukan ko namang pigilan yung namamagitan sa inyo noon, di ba? Sinabi ko sa'yo na kaibigan ko siya at kilala ko siya kaya mag-iingat ka sa kanya pero hindi ka nakinig. Kasi sabi mo, dahil kaibigan ko siya, magtitiwala ka. Kasi alam mong hindi ako nakikipagkaibigan sa masasama. Wala na akong nagawa kundi bantayan ang bawat kilos niya. Masiguro ko lang na hindi ka masasaktan. Talaga lang ah. Pinagdasal ko na lang na sana hindi ituloy ni Roy yung balak niya. At sa awa ng Diyos, hindi naman. Minahal ka pa nga niya, di ba? Sobra. Napanatag na ako noon. Lalo nang nakapag-usap kaming dalawa at humingi siya ng sorry sa pinlano niya. Nakalimutan na niya ako dahil sa'yo. Ikaw ang naging buhay niya mula noon. Ikaw ang naging dulo niya kahit kinapos kayong pareho ng oras na magkasama. Hindi na talaga nabago ang mga nangyayari sa buhay natin. Anong ibig mong sabihin? Naalala mo, nung mga bata tayo, lahat ng pinagsawaan at pinaglumaan mo, sa akin napupunta. Hindi ako nakakatanggap ng mga bagong gamit kasi kailangan mo munang lumain bago mapunta sa akin. Bakit naulit pa rin yung dati? Bakit? Si Roy na napagsawaan at napaglumaan mo, ako pa rin ang sumalo. Isay. Bago man ang halian, umalis ka na. Ako nang bahalang magligpit sa mga gamit ni Roy. Kaya ko na to. Salamat at tinulungan mo akong mapagaan ang pagluluksa ko sa kanya. Diyan ka na. Nagmamadali akong lumakad palayo kay Leia, Papa Dudut. Ayokong makita niyang mukha kong talo sa mga nangyari. Sinubukan ko pang isalba noon ang natitirang pride ko bilang taga-salon ng mga nagamit na ni Leia. Napagsawaan at napaglumaan. Ang unfair noon, Papa Dudut, oo, mahal ko ang kapatid ko pero hindi ko maiwasang makaramdam sa kanya ng inggit dati pa naman dahil siya ang unang naka-experience at nakakagamit ng mga bagong bigay ng mga magulang ko. Saka na iaabot sa akin kapag kupas na at hindi na magandang tignan. Ako na lang lagi ang magre-remedyo para magmukha ulit yung bago. Masisisi niyo ba ako kung bakit hindi ko magawang patawarin si Leia? Matapos kong malaman ang katotohanan sa kanila ni Roy. Sa ngayon, Papa Dudut, ay marami pa rin katanungan sa isipan ko. Sina Leia at Roy na lang ang makasasagot noon. Pero wala na si Roy para depensahan ang sarili niya at ipaliwanag ang mga nagawa niya. At si Leia naman, ayoko muna siyang makita ni marinig ang pangalan niya ay ayoko. Masakit pa rin sa akin. Ilang beses niya akong sinusubukang tawagan at i-text pero wala akong sinasagot kahit isa man lamang doon. Ang iba sa inyo ay baka sabihin ang OA ko sa ginagawa ko dahil nakaraan naman na ang lahat ng yon. At ako naman ang huling pag-ibig ni Roy.
Pero sana'y maintindihan ninyo na marami akong pinagdaanan noong bata pa lamang ako sa piling ni Leia na nagpababa ng tingin ko sa sarili ko. Dahil ni minsan, hindi ako nakapili ng para sa akin. Yung ako ang makakauna. Laging si Leia. Umalo pa ang depresyon ko dala ng pagkamatay ni Roy. Kaya ang tanong ko sa inyo ngayon, masisisi niyo ba ako? Salamat po sa pakikinig at pag-unawa. Ang inyong kapuso at ka-barangay forever, Isay. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Marami sa atin ang araw-araw na nakikipagsabayan sa agos ng kahirapan. Parang walang katapusang karera habang ang presyo ng bigas, gulay at pamasahe ay pataas ng pataas. Ang sahod naman ay tila nananatiling nakaidlip. Marami ang natutong humawak sa dasal at umaasang balang araw ay makakaahon din, matitikman din ang kahit kakapiranggot na ginhawa. Ikaw, kabarangay, kailan mo nasambit sa sarili mo na all is well pa rin? Kahit halos lahat ay tila hindi na maayos. Dear Papa Dudut, ako po si Boyet, 26 years old sa ngayon, pero yung ikikwento ko po sa inyo ay parang kailan lang nangyari sa buhay ko. Bata pa lamang po ako noon, nakatira po ako sa tiyahin ko sa Cavite. Simula sanggol pa lamang ako ay sa kanya na ako lumaki. Pasalamat ako at binuhay niya ako kahit medyo malupit po siya. Naalala ko pa nga mga sigaw niya sa akin na parang bangungot sa gabi, Papa Dudut. Kaya gusto ko noon na makita ko ang nanay ko. Gusto kong kunin niya ako at magising sa bangungot na yon. Pero wala pong nanay na dumating. Ang sabi nila ay prostitute daw ang nanay ko. Matapos akong iwan sa tiyahing ko ay hindi na ako binalikan pa. Kaya walang araw na hindi ko tinatanong ang sarili ko kung mahal ba ako ng nanay ko. Kasi wala naman sigurong nanay na iniiwan lang ang anak. Kaya naman tinanggap ko rin ang sinasabi nila na patay na siya para mapanatag ang kalooban ko. Na kaya ako hindi binalikan ng nanay ko dahil wala na siya sa mundo. Walang gabi na hindi ako umiiyak noon, Papa Dudut. Tinatago ko ang pag-iyak ko dahil tinutokso nila ako na mahina daw ako. Nang payatot at iyakin. Bakit ba kapag lalaki hindi pwedeng umiyak? Tao naman tayo. Marunong tayong umiyak kung nasasaktan. Dahil sa mga dinanas ko sa tiyahing ko ay nag-ipon ako ng pera galing sa pangangalakal ko. Gusto kong makaipon ng pamasahe. Gusto kong pumunta ng Maynila. Oo nga't gusto kong paniwalaan na patay na ang nanay ko para mapanatag ang loob ko na mahal niya ako at hindi iniwan. Pero may parte pa rin sa puso ko na nagsasabing buhay siya at gusto ko siyang hanapin sa syudad. Lumuwas ako ng Maynila kahit na 10 years old pa lamang ako. Daladala ko ang mga pag-asa na sana'y makita ko ang nanay ko. Nang makarating ako sa Maynila ay sobrang takot ang naramdaman ko. Ang laki-laki, ang lawak, at ang lahat ng tao ay parang hindi ko mapagkakatiwalaan. Unang gabi ko ay tumambay lamang ako sa labas ng simbahan. Hindi ko na matandaan kung anong simbahan yon. Pero nagdasal ako na sana'y gabayan niya ako. At sana'y walang mangyaring masama sa akin at makita ko ang nanay ko. Nagdaan ang maraming araw, linggo at buwan hanggang sa nakilala ko si Manong sa isang squatter sa Makati, Papa Dudut.
Boyet! Gising na, umaga na. Manong, Talagang bata ka. Dapat sanayin mo yung sarili mong gumising na maaga. Alam mo namang salat tayo sa pera. Kailangan nating kumayod. Alam mo yung kasabihang early worm early bird catches the worm. O, tinuro yun ng teacher ko dati. nakapag-aral po kayo, Manong? Ba, syempre. Graduate ako ng elementary. Pero di na ako high school. Bakit po? Ako na yung ini-interview mo eh. Medya ka ba? Ano po yung medya? Yung nagre-report. Yung nagbabalita sa TV. Saka sa radyo. Sila yung nagsasabi ng totoo. O, di ba? Alam nila yung totoo eh. Oh, kapag sa kanila po ako magtatanong kung kilala nila nanay ko, sasabihin nila sa akin. Eh nako, Boyet. Yan ang hindi ko alam. Malamang hindi rin nila alam. Ang hirap naman kasi nung tanong mo eh. Eh siguro wala na talaga nanay ko. Manalig ka. Huwag mawala ng pag-asa. Opo. Asya, inumin mo na tong tinimpla kong gatas habang mainit pa. Salamat po, Manong ah. Parang kayo na nga po tatay ko eh. Talaga ba? Tatay yung tingin mo sa akin? Opo. Di ba yung mga tatay nag-aalaga sa mga anak nila? Eh, pinagtitimplan niyo ako ng gatas eh. Ginising niyo ako para lang ipainom sa akin to. Ay nako, sige na. Ako na tatay mo. Pero Manong pa rin yung itawag mo sa akin ha. Baka pagkamalan talaga akong anak kita. Hindi na ako makapanligaw niyan. Opo, Manong. Eh yan, mabuti nang nagkakaintindihan tayo. Eh, Manong, salamat po sa pagkukup niyo sa akin ha. Kung hindi dahil sa inyo, baka patay na ako. Wala akong makain nun eh. Naisipan ko na nga magnakaw dahil sa gutom eh. Pero nandun kayo. Eh, mabuti naman, hindi ka nagnakaw. Alam mo, marami nang magnanakaw na nakaupo sa pwesto. Kaya hindi umuusad yung buhay dito sa Pilipinas dahil sa kanila eh. Talaga po, Manong? Oo, yun ang sabi ng teacher ko dati dun sa elementary. Tanda ko pa nga, kailangan daw mag-aral para hindi mauto ng mga politiko. Kaya ikaw, mag-aral ka sa susunod na pasukan. Opo, sige po. Mayos ka. Kita mo naman dito, maraming halang ang kaluluwa kasi salat sa buhay. Walang makain. Sabi ko naman sa'yo na mag-ingat ka rito kasi tuso ang mga tao. Hindi natin masisisi kasi pinagkaitan ng mga tao dito. Hindi mo masisisi na ganito yung ugali ng mga tao kasi walang-wala. Kailangan mabuhay. Kaya ikaw, mag-aaral ka. Opo, Manong. Oh, mayos ka, Boyet ha. Dapat asal tao, di hayop. Ibig sabihin nun, maging mabait lang ako. Wala mo na pa pala eh. Pero, maiba ako. Talaga bang ayaw mo nang bumalik dun sa kamag-anak mo sa Cavite? Ayoko na po, Manong. Eh, baka may ginawa kang masama, kaya ka naglayas. Ayoko talaga sa tao yung sinungaling eh. Manong, hindi po ako nagsisinungaling. Gusto ko po talagang makita ang nanay ko. Hindi ko nga alam kung saan ko siya hahanapin pero andito daw po siya sa Maynila. Napakalaki ng Maynila. Di po, may picture naman po ako ng nanay ko eh. Kung makikita ko siya, sigurado makikilala ko yun. Eh dapat kapag nakita ka niya, maging proud siya sa'yo. Kaya mag-aral ka sa susunod na pasukan, ha? Opo, masusunod po. Papadudot nakatira kami sa pinagtagpi-tagping yero pero ramdam kong nakahanap ako ng tatay sa piling ni Manong. Kahit walang maayos na bahay, mainit, marumi, pero para sa akin ay may pag-asa dahil kay Manong. Matandang binata si Manong, wala siyang asawa at wala ding anak. Dahil wala nga siyang anak kaya ko na ang itinuring niya na parang sarili niyang anak. Ang sabi niya sa lugar na gaya ng squatter ay tuso ang mga tao. Hindi dahil masama sila kundi dahil lahat ng tao sa paligid ay pinagkaitan. Walang araw at gabi na hindi na ako pinapangaralan. Sabi niya kahit mahirap dapat ay matuto pa rin akong maging matinong tao. Pinag-aral niya ako at binilhan ng lapis, papel at gamit sa eskwelahan. Sobrang saya ko talaga, papadudot. Inihatid pa niya ako sa eskwelahan at sinisigurong okay lang ang unang pagpasok ko. Naramdaman ko na kahit na hindi kami magkadugo ay mahal niya ako. Ngunit tulad ng karamihan sa mga bata ay naging pasaway din po ako. Hindi na ako natutuwa sa lapis at papel dahil sa mahirap palang mag-aral.
At marami akong nakakaaway na kaklase ko at maging sa ibang section at grade. Hindi naging safe sa akin ang eskwelahan dahil isa pala siyang malaking arena na samot-saring mga bata na iba-iba ang ugali. May matalino, may hindi binayayaan ng talino, may mabuti at masama na sa tingin ko ay hindi naturuan ng tama ng magulang o sadyang spoiled lamang at gustong manghamak ng ibang bata. Hindi ako naging masaya tuwing pumapasok ako, Papa Dudut. Kaya hindi ko sinabi kay Manong na hindi na ako pumapasok. Mas pinili kong magkalakal muli. Mas pinili kong gumala para maghanap ng pera. Kung magkaroon man ako ng kaaway ay hindi ko na kailangan pang magpaliwanag sa teacher. Ang importante sa akin ay makahanap ako ng pera. Hanggang sa isang araw, hindi na naitago ang ginagawa ko. Pinatawag pala si Mano ng teacher ko na hindi ko alam. At sa gabing pag-uwi niya ay nakita kong galit na galit si Manong sa akin, Papa Dudut. Ano tong ginagawa mo, Boyet? Bakit hindi ka pumasok, ha? Pumapasok po ako, Manong. Alam mo ba na sinungaling ay kapatid ng magnanakaw? Ayokong lumaki kang maging masamang tao, ha? Manong. Pinatawag ako ng teacher nyo. Sinabi niya sa akin na 2 linggo ka nang hindi pumapasok. Alam mo bang nagulat ako sa nalaman ko kasi ang alam ko pumapasok ka. Binibigyan pa kita ng baon. Pinaghahandaan ng makakain dahil ayaw kong walang laman yung tiyan mo. Dahil nagkakasakit sa ulo ang walang kain. Boyet, para sa'yo to. Kaya wag kang magsisinungaling sa akin. Manong, kasi, nahirapan ako eh. Saka kumikita naman ako. Tsaka yung pinabaon yung pera, iniipon ko naman, di ko ginagastos. Ito, baon ko, tsaka yung kita ko. Boyet, naiintindihan mo ba ako? Pinapaaral kita, hindi kita inuobliga na magtrabaho. O kumita ng pera kapag araw ng pasukan. Kapag wala naman pasok, malaya kang gawin yung gusto mo. Magtrabaho, maglaro, ano pa problema? Ano ba mahirap na pumasok ka lang sa paaralan? Kasi, Manong, ano Sige, magsalita ka, makikinig ako. Ano? Gusto mo bang habang buhay na nasa magulong lugar na to? Gusto mo bang tumanda na katulad ko, ha? Nilamon na ng basura ang buhay na unti-unting nabubulok? Manong, sorry na po. Alam mo, anak na ang turing ko sa'yo. Naging responsibilidad na kita. Hindi na kita pwedeng pabayaan, Boyet. Hindi ako nagkaanak. Ayaw kong magkaanak, kaya hindi ako nag-asawa kasi takot ako eh. Takot ako sa responsibilidad. Kita mo naman, ano may bibigay ko magandang buhay sa pamilya ko? Sa magiging anak ko na mahirap pa ako sa daga. Ayoko maghirap ang magiging pamilya ko, ang magiging anak ko. Pero nung dumating ka, naisip ko, ako na ang pamilya mo. At wala na akong magagawa kundi ang bigyan ka ng magandang buhay sa abot ng makakaya ko. Kaya kita pinapaaral kasi ito ang aahon sa iyo sa kahirapan. Magkaroon ka ng ibang buhay. Huwag kang gumaya sa akin. Kasi ayokong tumanda ka na katulad ko. Manong, pasensya na po talaga. Kasi po, ang hirap-hirap naman po kasi mag-aral eh. Marami po ako nakakaaway na mga bata. Di tapangan mo. Hindi pwedeng basta-basta ka na lang susuko. Ilaban mo yung sarili mo. Hindi ko naman sinasabing makipagsuntukan ka sa kanila. Sinasabi ko, umiwas ka sa gulo. Hindi mo naman ikagagaling kung papatulan mo sila eh. Lagi mong isipin na nasa paaralan ka para mag-aral. Para maging mabuting tao. Para paglaki mo, pwede kang pumili ng kahit na anong gusto mong maging. Pagsusumikapan ko. Pero yung kaya ko lang ha. Pwede kang maging security guard. Pero pulis lang din po yun, pero nakatayo lang. Pero astig pa din. Tama. Basta wag lang maging katulad ko.
Pwede ba yun? Opo. Ipangako mo sa akin, ha? Opo, pangako po, Manong. Alam mo, may request ako sa'yo. Ano po yun, Manong? Magpapamasahe po ba kayo? Sige po, handa po ko. Ito naman, iba yung request ko. Ano nga po? Pwede bang tawagin mo akong tatay? Po? Ayaw mo ba? Naku, gusto ko po. Gusto ko. Tatay. Simula ngayon, ako na ang tatay mo. Opo, tatay. Gusto ko umakyat sa stage kasama mo kapag graduation mo na, ha? Ano po yung graduation? Kapag tapos ka na ng elementarya. Tapos ka na rin ng high school. Tsaka kapag magka-college ka na. Ang dami po palang graduation, no? Ang dami ko po palang pag-aaralan. Ba't ganyan yung mukha mo? Ang sasabi mo lang kanina, pinangako mo mag-aaral ka mabuti. Wala na, pasubo lang po ko Basta nandito lang ako. Naalalayan kita. Salamat po. Nang gabing yon ay hindi ako makatulog, Papa Dudut. Sobrang mahal ako ni tatay. Pinili niya akong kupkupin at pinili niyang ituwid ang buhay ko. Pinili niya akong mahalin at gusto niyang alisin ako sa kahirapan. Kaya naisip kong hindi ko dapat sayangin ang pagkakataon na ibinigay sa akin ni tatay. Doon ko ipinangako sa sarili ko na magbabago ako dahil gusto kong maging proud siya sa akin. Gusto kong mapatunayan sa kanya at sa sarili ko na kaya kong lumaban. Kahit mahirap, kahit galing sa basura, ay may mararating din sa buhay. Noon ay hindi pa talaga malinaw na ang mga ginagawa ng mga bata sa akin ay isang klase ng pambubuli. Pero sabi ni tatay ay iiwasan ko na lamang ang mga yon at dapat mag-focus ako sa pag-aaral. Kaya naman sinunod ko yon, Papa Dudut. Pero hindi ko pa rin maiwasan na may mga masamang bata na inaaway ako. Minsan umuwi ako may sugat pero hindi ako sumuko. Araw-araw ay sinasabi ko sa sarili ko na baka bukas ay hindi na nila ako aawayin. Bawat pagpasok ko sa school ay parati akong nagdarasal na sana'y walang mambubuli sa akin at sana'y hindi ako pagagalitan ng teacher dahil hindi ko na naman naintindihan ang mga itinuro niya. Gusto kong maging mabuting estudyante. Gusto kong makatapos para sa pangarap ni tatay na makaakyat sa stage kasama ko. At syempre, naging pangarap ko na rin talagang makagraduate, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, araw-araw kong pinapatatag ang sarili ko. Ang nasa isip ko na lamang ay huwag biguin ang sarili ko at ang tatay na matupad ang pangarap naming dalawa. Kahit na walang araw na hindi talaga ako nilalapitan ng mga bully ay tuloy lamang ako sa pagsusumika para makuha ang diploma sa elementarya. Paunti-unti lang ang goal at doon ako nakafocus. Tinapangan ko talaga sa bawat pagsikat ng araw at sabi ko na sa gabi, wala na naman ang mga bully at kasama ko naman si tatay. Pero ayun na nga, sa school ay sobrang hinahamak talaga ako. Kesyo nakatira ako sa basura, sa squatter, nangangalakal at ang baon ko ay galing daw sa basura. Kahit ano pang sabihin nila, iniisip ko na lamang na may pera naman sa basura at may pupuntahan itong pagsusumikap ko sa pag-aaral. Ngunit isang araw, ibang bully naman ang dumating. Nagkasakit si tatay, ibang klase palang bully ang sakit. Kailangan mo ring tapangan at buksain para magpatuloy sa buhay. Ilang linggo na siyang nangihina at kahit sinasabi niyang pumasok ako sa paralan ay mas pinili kong alagaan siya. Hindi pwedeng basta-basta ko na lamang pabayaan siya dahil alam kong hindi madali ang buhay kapag may dinaramdam, Papa Dudut.
Tay, dahan-dahan lang po. Maupo na po kayo. Tay, kailangan niyo pong kumain para lumakas kayo. Di ba ito yung ginagawa niyo sa akin tuwing may lagnat ako? Alam mo, kaya ko naman yung sarili ko. Talaga si tatay oh. Ayaw talagang inaalagaan siya. Sige na, mag-ayos ka na. Maraming araw na hindi ka pumapasok. Hindi po, tay. Dito muna ako sa bahay. Ay nako, huwag na matigas ang ulo. Paano ka gagraduate niyan kung parati kang absent? Baka ibagsak ka ng teacher mo. Tay naman eh. Anong tayo naman? Oh, sige na, pumasok ka na. Kakainin ko na tong pagkain. Eh, paano kung darating yung sinasabing demolition? Paalisin tayo rito. Sino kasama nyo? Kung nandito ako, masasamahan ko kayo. Hindi nila tayo mapapaalis. Naganda na yung mga kapitbahay natin ng mga ipambabato sa mga yon. Eh, nakita ko ron sa kabilang kanto. Grabe ginawa nila. Wala na hong nagawa yung mga nakatira dun. Paano kung saktan kayo rito? May sakit pa ho kayo oh. Eh, kung nandito ka, kaya mo ba ako ipagtanggol sa mga malalaking tao? Oh, kita mo, hindi ka makasagot. Basta dito lang ho ako. May mga inihandaan naman akong pambato sa kanila eh. Ito ang dahilan kung bakit gusto ko makapagtapos ka ng pag-aaral. Para hindi ka matatakot na paalisin sa bahay mo. Makakabili ka ng sarili mong bahay o may pera ka para umupa ng matirhan na may legal na titulo. Yung bang re-respetuhin ka ng mga tao. Tay, ang hirap po pala maging mahirap, no? Ang dami mong dapat gawin para lang hindi ka masasaktan at makuha mo yung respetong sinasabi nila. Kung hindi na talaga kaya, hahanap na lang tayo ng ibang mapapwestuhan. Siguro mas makakatulong sa mga tao yung itatayong barangay complex dito. Grabe naman po pala sila. Wala, ganun talaga eh. Oh, Tay, okay lang po ba kayo? Oo naman. Sige na, mamaya ako na ito ubusin. Tay, yung totoo. Mukhang kailangan ko lang maiga ulit. Sige oh. Salamat, Boyan. Baka nabinat ho kayo kakaisip sa demolition na yan. Siguro, pero okay lang ako. Tutulog ko na lang to, mawawala rin. Lalakas din ako. Sana po eh, bumalik na sa dating lakas ang katawan nyo, Tay. Gagaling ako, anak. Tay, mukhang ito na ho yung demolition. Titingnan ko sa bintana. Tay, ito na nga ho yung demolition. Tay! Uy, Tay, gising! Tay, kailangan na nating lumabas. Tay! Tay, wag na ho kayong matulog. Kailangan na nating lumabas ng bahay. Tay, bakit parang hindi ka na humihinga? Tay! Tay naman, gumising ka na! Promise, papasok na ako. Hindi na matigas ulo ko. Gising na, Tay! Gising, Tay! Tulong nga! Ang tatay ko! Tulong! Tulungan niyo ako! Tay, hindi ka pwede mawala. Akyat pa tayo sa stage sa graduation ko. Tay! Tay, wag mo ko iwan! Tay! 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 Papadudod, sobrang sakit balikan ng araw na yon. Lahat nagkakagulo dahil sa demolition habang binawian ng buhay si Manong, ang tatay ko. Kaya naman sobrang galit na galit ako sa mga taong nag-demolish sa squatter. Para kaming mga ipis na pinupuksa na lamang at pinapalabas sa aming mga lungga na parang basura sa lipunan na walang karapatang mabuhay ng may dangal. Tandang-tanda ko na kahit na hindi man natuloy yung sabi nilang end of the world noong 2012, para sa akin ay parang natapos at gumuho talaga ang mundo. Hindi ko alam kung kaya ko bang mabuhay na wala si tatay. Bakit ganon sila sa mahihirap? Pinapalis nila sa lupang yon para tayuan nila ng barangay hall, health center at basketball court. Bakit hindi kami tulungan na bigyan ng marangal na buhay?
Nagsumikap kami araw-araw at hindi po kami batugan. Sana yung gobyerno ay nakita ang hinaing ng mga taong gusto lamang ng may masilungan at matawag na tahanan. Kasi ang mga taong ito ay hindi pinapangarap na maging squatter lang habang buhay. Pero sadyang may lapang tadhana at pagkakataon para sa kanila. Mahirap ang buhay. Mahirap makaahon sa kahirapan. Kahit sobrang sakit sa loob ko kasi hindi ko matutupad yung pangarap namin ni tatay, huminto ako sa pag-aaral kasi kailangan kong unahin ang kalam ng sikmura ko kesa sa pag-aaral. Pasalamat na lang ako dahil sa paghihikayat ni tatay na mag-aral ako ay natuto naman akong magbasa at magsulat. Pero syempre hindi ganon kalawak ang pag-intindi ko sa mga bagay-bagay. Basic lang at marunong din akong magbilang kaya alam kong humawak ng pera. At dumating ang isang bagay na masasabi kong mas malaki ang kikitain ko kesa sa pangangalakal. Ibang kalakal na ang ginagawa ko kahit 15 years old ako noon. Pinasok ko ang pagbebenta ng katawan. Nagbigay ako ng aliw sa mga parokyano. Wala akong pinipili. Tama. Nagaya ko sa nanay ko. Ang kaibahan lang ay hindi ako nabubuntis kasi lalaki ako. Sa bago kong trabaho ay nakagawa ako ng sarili kong maliit na bahay sa isang squatter din. At sa bawat oras, hindi ko makakalimutan si tatay. Parating pabalik-balik sa utak ko ang sinabi niya sa akin na kailangang maiba ang buhay ko. Hindi pwedeng mabubulok ako sa squatter. Kalaunan ay nakapagtrabaho ako sa bar at doon ko nakilala si Nelia na naging girlfriend ko. Pareho kaming hamak na isang mamitang nagbibigay sa amin ng customer. Talagang ganyan ang susuotin mo? Masyadong maiksi naman, babe. Babe naman, parati mo na lang akong sinasaway. Sa trabaho natin, kailangan presentable tayo. Alam mo naman, puhunan natin ang ating mga mukha at katawan. Dapat maayos ang forma natin, no? Alam ko naman yun, pero sana... Ay naku, sana naman kaya ito mapupunta. Ayokong makipagtalo sa'yo, ha? Ay, ayokong malasin ang gabi natin. Nelia, hihingi sana ako sa'yo ng pabor eh. Ayan ka na naman. Gusto mo talaga maging manang ako sa harap nila? Paano ako kikita ng pera? Paano tayo makakaipon? Paano natin mababayaran tong upa sa bahay? Sabihin mo nga sa akin, babe. Alam ko naman yan. Ang sa akin lang, sana bawas-bawasan mo yung pagtanggap ng customer na... Na ano? Na ikakama ako. Diretsahin mo na. Babe, bago pa lang tayo maging tayo, ganito na trabaho ko. Ganito na si Nelia. Ganito na trabaho ko. Isang babaeng bayaran. At ganyan ka na rin. Ito talagang ayaw ko eh. Kapag ikaw pwedeng mangialam, kapag ako hindi. Iba kasi yung... Anong pinagkaiba? Pareho lang naman tayong nagbebenta ng katawan, Boyet. Kailangan natin to kasi hindi tayo nakatapos ng pag-aaral. Wala tayong makukuhang ibang trabaho na magbibigay sa atin ng malaking datong. Wala! Kaya wag na natin pag-usapan to. Ang mahalaga, mag-ingat tayo sa ginagawa natin. Pasensya na talaga. Hindi ko lang maiwasang magselos eh. Nako, hindi nakakain ng selos-selos na yan. At wag ka nga magselos. Trabaho lang naman lahat ng to eh. Parang artista. Aarte ka lang, paghusayan mo gaya ng gusto ng customer. Tapos, di ba ganyan din naman ang ginagawa mo? Sa bagay. Iniisip ko lang na nagamit man nila ang katawan ko. Pero hindi naman ang kaluluwa ko. Ang lalim naman nun, babe. Kaya sana maipasa ko yung exam ko. Para makatapos ako kahit senior high man lang. Para makahanap din ako ng ibang trabahong matino. Gusto ko na kung magkaanak man tayo balang araw, magiging maayos na ang buhay natin.
Mabibigay ko sa magiging anak natin ang buhay na maganda. Yung hindi naghihirap. Yung kaya natin suportahan kung ano yung gusto niya. Pag-aaralin natin yun hanggang kolehiyo. Ang taas talaga ng pangarap mo, babe. Pero tama. Ayoko rin maranasan ng magiging anak natin ang hirap sa buhay. Naghihirap na nga tayo. Ipapamana pa ba natin sa kanilang ganitong buhay? Papadudot na encourage ko si Nelia na mag-ALS. Sinubukan niya talaga, papadudot. Maraming beses na parang gusto na niyang sumuko pero parati ko pa rin siyang sinasabihan na para ito sa aming dalawa. Para pwede naming sabihin na may pinag-aralan kami. Pero dumating ang 2020, nagka-pandemic. Naging isang dagok ito para sa amin at maging sa mga kababayan natin. Naging mahirap ang buhay at nawalan kami ng customer kasi nga ay nasa bahay lahat ng tao. Ang daming restrictions. Pati ang ipon namin ay naubos dahil wala talagang trabaho. Naisipan ko na lamang kung talaga bang may Panginoon kasi puro pahirap na lamang ang naranasan ko. Nagsusumikap naman ako sa buhay pero parang ang hirap pa rin. Paano kaya kami magso-survive? Paano ang isang tulad naming dukha ang kakayaning mabuhay sa gitna ng pandemya na walang trabaho? Ang hirap talaga, papadudot. Nakakadurog ng puso ang sitwasyon, nakakapanghina ng loob na para bang inalisan na naman kami ng pagkakataong mabuhay. Ang hirap po maging mahirap at ang masakit ay maraming tao ang tingin sa amin ay palamunin. Nakapina lamang para sa ayuda at pasanin ng lipunan. Sa totoo lang po, papadudot. Gusto kong hingi na sana'y magkapalit kami ng buhay para malaman niyang nagtatrabaho kami para mabuhay. Pero sadyang mailapang kapalaran sa kagaya naming salat sa buhay. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi naging maganda ang pagsasama naming dalawa dahil sa sitwasyon, papadudot. Ang hirap ng walang pera, walang customer, and mahirap ang buhay sa panahon ng pandemic. At dahil nga sa mga restrictions ay nawalan kami ng hanap buhay. Siguro'y hindi lang kami, marami sa ating kababayan. Sana nga ay yun na ang huling pandemic sa mundo. At dahil nga sa hirap ay parati kaming nag-aaway at mainit ang ulo. Totoong nakaka-high blood ang walang pera. Pero nang malift ang mga restrictions ay unti-unting bumalik ang lahat. Nagkaroon na ulit kami ng trabaho at magkahiwalay kami ng bar. Nagkikita na lamang kami tuwing umuuwi ng bahay at ang importante ay magkasama pa rin kami. At gaya nga ng dati ay balik kami sa dating gawi, ang pagbebenta ng panandaliang aliw. Ang kumita ng pera, ang magtrabaho na kahit para sa iba'y mabaho pa sa basurang ginagawa namin. Para sa akin ay wala akong pakialam dahil wala naman akong inaapakang tao. Wala akong hinahamak. Gusto ko lang kumita ng pera pero isang umaga'y nagulat ako nang umuwi si Nelia sa bahay, papadudot. Babe! Babe, ano nangyari sa'yo? Teka, may mga pasa ka. Sino may gawa sa'yo nito, ha? Babe! Nakakatakot siya. Sinaktan niya ako. Sino? Ba't ganito ginawa niya sa'yo, ha? Yung customer ko. Matapos niya akong pabuyin, balak niyang hindi ako bayaran. Kaya umalma ako. Pero sinampal niya ako ng malakas. Tumilapon ako sa kama. Tinadyakan niya ako. Pinagsususuntok. Ang sakit. Ang sakit-sakit, babe. Hayop siya. Kilala mo ba yon? Hindi.
Hindi ko kilala. Pero kapag nakita ko siya, mamumukaan kong demonyong yon. Bakit nangyari sa ito? Kung alam ko lang na ganun siya, hindi na ako sumama sa kanya. Ayoko na. Ayoko na sa lintik na buhay na to. Nakakapagod. Pasensya ka na, Nelia. Kung nandun lang sana ako eh. Naipagtanggol sana kita eh. Ang dami nitong mga sugat at pasamo. Mawalang hiya talaga sila. Kahit noon pa man, kung sino pa yung angat sa buhay, sila pa ang may asal demonyo. Siguro nga, ito na yung panahon na ihinto ko ng ganitong trabaho. Ayoko na. Kaya, magsusumikap ako. Mag-aaral ako. Gusto ko makapagtapos para makakuha ng matinong trabaho na hindi yuyurakan ng pagkatao ko. Tama yan. Papangako ko sa'yo na balang araw. Ire-respeto tayo ng mundo. Hindi na tayo mamalitin. Hindi na tayo bababuyin. Magiging tao na ang tingin sa atin. Ilang linggo ring nagpagaling si Nelia sa mga natamo niyang sugat at pasa, Papa Dudut. Sobrang nakakagulat na may tao talagang gagawa ng ganon. Pasalamat na lang ako at hindi niya tinuluyan. Nakakasama pa rin ng loob, bagamat masaya pa rin ako dahil nakakasama ko pa rin ang babaeng mahal ko. Pareho kami nag-aral sa ALS hanggang sa graduate ako ng senior high school. Kaya hindi pa rin ako makaalis sa trabahong pagbibigay aliw, Papa Dudut. Kailangan ko pa rin ng pera para sa training ko bilang security guard. Sabi ko sa sarili ko na malapit na talaga at makakawala na rin ako sa kadena ng kahirapan. Pero nagkaroon ng problema. Nilagnat ako at ilang araw nang hindi ito gumagaling. Nagsilabasan na rin ang mga rashes sa aking katawan at ang lalapan ng ubo ko. Dahil sa halos hindi ako makapagtrabaho na ay napilitan akong pumunta sa health center. At natuklasan ko ang isang nakakagulat na katotohanan na ayaw kong marinig. Nang mga oras na yon ay parang nag-flashback lahat ng hirap na pinagdaanan ko. Ang iniwan ako ng aking ina, ang pangungutya ng tiyaheng ko kaya ako lumayas sa Cavite, ang pagiging palaboy sa lungsod, ang pagkupkup sa akin ni Tatay Manong, ang kanyang mga pangaral at pangarap na makapagtapos ako at maging security guard. Ang oras nang mawala siya sa buhay ko. Ang araw na akala ko'y mawawala na sa akin si Nelia dahil sa nangyaring pananakit sa kanya. Nasabi ko na lamang sa sarili ko na sa dinami-rami ng tao sa mundo ay bakit ako pa? Bakit sa akin pa nangyari ito? Babe, ang tagal mo namang bumalik. Akala ko kung napano ka na. Halika, kumain ka. Babe, bakit parang tulala ka? Anong sabi ng doktor? Na-check ka ba? Nakapunta ka ba sa center? Naku, sana pumayag kang samahan kita. Pwede ko namang isarado muna tong tindahan eh. Boyet? Bakit? Akala ko, malapit ko nang matupad ang pangarap ko eh. Akala ko magiging security guard na ako. Magiging maayos ang buhay ko. Teka, ano bang nangyari? Doon ako galing sa center. Sumailalim ako sa mga test.
Anong resulta? Ano bang test ang ginawa nila sa'yo? Alam mo, gusto ko sanang ilihim pero karapatan mong malaman ng totoo kasi magkarelasyon tayo. At baka... Ano bang nangyayari? Pinapakaba mo naman ako eh. Magsalita ka, Boyet. Iniisip ko kung saan ko kaya nakuha to. Naalala ko, may naging customer ako. Ayaw niya maglagay ng protection. Malaki ang binayad niya sa akin. Pumayag na ako. Kasi isang beses lang naman eh. Teka, huwag mo sabihin nagpositibo ka. Patawarin mo ako, Nelia. Bakit mo ginawa yan? Akala ko kasi ano eh. Ibig sabihin, hindi. Patawad, Nelia. Patawad. Ibig sabihin, nahawaan mo na ako? Boyet naman! Bakit ka pumayag makipagsiping na walang proteksyon? Ang tagal-tagal na natin sa trabahong to! Nagawa mo pa rin maging bobo! Tukso ako ng pera. Pera! 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 Natukso ka sa pera! Pero ano naging kapalit, ha? Buhay natin! Ayoko, Boyet! Ayoko magkasakit! Ayoko magka-AIDS! Ayoko! Nelia, patawarin mo ako. Nindig ka! Eh, magagawa pa yung pagiging mo ng tawad! Alam ko hindi madali ito. Pero hirap na ako eh. At kasalanan mo yun! Tama! Nelia! Nelia! Nindig na buhay ito! Kailan ba tayo lulubayan ng malas? Kapag wala na tayo sa mahirap na mundong to! Nelia, hindi tayo mamamatay. Ha? Sabi ng doktor, hindi ito katapusan ng buhay natin. Sabi niya, pumunta ka rin sa center para mapatest ka rin. Pareho natin gagamutin ang mga sarili natin. Malalabanan natin to. Lalaban tayo, Nelia. Lalaban tayo, Nelia. Ha? Lalaban tayo. Parang teleserye ang naging buhay ko, Papa Dudut. Masalimuot, pero kahit ganito ang nangyari ay nagpapasalamat pa rin ako dahil may pag-asa pa rin. All is well pa rin ang buhay kahit minsan pakiramdam namin ay binigo kami ng kapalaran. Kahit na hindi kami gaanong guminhawa ay nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon dahil buhay kaming dalawa. Siguro ay baka hindi na kami magkakaanak kahit sabi ng doktor ay may chance naman basta under gamutan at alaga ng mga doktor. Pero tinanggap na rin namin ni Nelia kung hanggang dito na lamang kami. Masaya pa rin ako dahil kasama ko si Nelia at nagagawa naming mamuhay ng normal araw-araw. Ang mahalaga ay hindi namin nakakalimutang inumin ang gamot. Naging SG din po ako, Papa Dudut, at si Nelia naman ay nakapagtapos ng senior high school pero hindi na siya nagtatrabaho. Focus siya sa aming sari-sari store. Kahit maliit lang ang kinikita ay maayos naman ang naging takbo nito. Ang importante sa ngayon, Papa Dudut, ay buhay na buhay kami
at may mga NGO na handang tumulong sa katulad namin. Sana sa mga nakikinig sa programa ninyo ay gusto kong ipaabot sa lahat na sana'y huwag kayong mandiri sa mga taong may HIV dahil hindi naman nakakahawa ang HIV kung walang sexual contact at blood-to-blood contact. Hindi nakakahawa ang HIV kapag nakikipagkamay, paggamit sa isang baso, pag-upo sa tabi ng isang may HIV, paglangoy sa swimming pool, sa ubo at sipon. Sana'y maging malawak ang kaisipan natin at sana'y napulutan ng aral ang naging buhay ko ng ating mga kabarangay. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Boyet. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.